Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Meron pong post itong mata ng agila. Nakasulat dito, triple ingat VP Inday Sara Duterte. Kasi pag nawala yung isa, hindi papayag yung isa na ikaw ang papalit na presidente, kaya ka inalisan ng security. So inalisan daw ng security etong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan ay kalat na po sa social media. Talaga ba nga inalisan ng security ang Vice Presidente? Ayan po kasi ang pinapakalat ng mga DDS, yung mga Duterte supporters. Pero alamin natin kung ano po yung totoong balita. Mahirap po kasi basta tayo maniniwala sa mga sinasabi, sa mga iniiyak na itong mga DDS. Alamin po natin kung ano ang totoo. Talaga po bang inalisan? As in, inalis lahat? Wala na pong security ang Vice Presidente? Talaga bang inabandona ng gobyernong Marcos itong Vice Presidente? So yun yung mga tanong na dapat nating sagutin para malinaw. Kasi ay sana namang taktika ito para kumuha sila ng simpatya sa taong bayan, magpaawa effect. Pero ang totoo naman pala, hindi. Okay. So ito, mga kababayan. Tiningnan ko rin dito sa report ng Manila Times. Nakasulat po dito, the Vice Presidential Security and Protection Group, VPSPG, has been deactivated. Okay? By Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. So ang sabi rito, dine-activate. Ibig sabihin na kung dating active, ngayon hindi na po active. Kaya sabi ng mga DDS, mga kababayan, wala na. Dine-activate na yung security ni VP Sara Duterte, kaya wala na siyang security. Pero ito mga kababayan, para malinaw sa kaalaman ng lahat. Okay? Ito, tingnan natin. Ito. Ayon po sa isang post, February 6, 2025 pa disbanded na ang Vice Presidential Security and Protection Group, VPSPG. Yan po yung unit na nagbabantay po kay Sara Duterte. VPSPG, Vice Presidential Security and Protection Group. Yun po yung dati. Pero ngayon mga kababayan, ang magsisecure po kay Vice President Sara Duterte ay ito na po, ASPG. Ano ba yung ASPG? AFP Security and Protection Group. So, hindi lang ito exclusive kay VP Sara Duterte. Poprotektahan din nila ang mga other VIPs. So, ibig sabihin mga kababayan, na wala po itong VPSPG, pumalit yung ASPG. So, itong ASPG ay grupo o unit na magbabantay kay VP Sara Duterte at ilang mga VIPs. Kasi yung VPSPG parang exclusive kay Sara Duterte. Pero ito pong ASPG ay hindi lamang si Sara Duterte ang kanilang isisecure, kundi maging yung other VIPs, mga kababayan. So, hindi po porke dinisband ang VPSPG ay wala na pong security detail ang Vice President ng Pilipinas. Kaya itong mga kwento na itong mga DDS na ito na fake news, wag po kayo maniniwala. Dinisband po yung BPSPG, pero meron pong pumalit. Yan nga po yung ASPG, na hindi lamang si VP Sara Duterte ang poproteksyonan, ang isisecure, kundi ibang mga VIPs, mga kababayan. So ito ngayon yung mga naging reaksyon ng mga DDS. Ito may nagpost pa, sabi so kung di madadala ng sira ang OBP, di ma-impeach si BP kasi nga naglabas na ng report ang COA. At dahil sobrang lakas ni BP, ang gagawin nila ay tatanggalan ng security. What's next? Assassination of BP, kaya lesser security? Protect BP Inday Sara Duterte. Okay, so yan po yung sabi ng isang DD shit, mga kababayan. So, hindi niya naintindihan yung nangyari. Diyan sa mga kaibigan natin ng mga DDS, tingnan niyo muna yung balita bago kayo mag-react. Hindi po siya tinanggalan ng security. Ito tamang hinala.
tinanggalan daw ng security, susunod daw, gugurgurin na ang BP. At ako kontian yung security. Walang ya, konti ba yung mga 300, 400? Sobra-sobra nga po mas marami pa ang security detail ni Sara Duterte kumpara dati kay Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, nako naman, talaga naman pong nagtrabaho. Si VP Sara Duterte, nasaan? Saka bakit bibigyan mo ng maraming security? Hindi naman nagtatrabaho. Nandoon sa the Netherlands. Kaya mga kababayan, hindi po nakadetalye kung ilan ang security ngayon ni VP Sara Duterte. Pero meron pong security. Huwag po kayo maniniwala sa fake news sa mga DDS. Nag-iba lang po, dinisband lang po yung exclusive na unit para kay Sara Duterte sa Vice President. Pinalitan lang po ng isang unit na hindi lamang Vice President ang kanilang isi-secure, kundi maging mga VIPs. Alright? So, syempre, sa Presidente, PSG pa rin. Hindi naman pwedeng ibang kasi Presidente yun Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng exclusive na security, mag-Presidente muna kayo. Diba? So, ayan mga kababayan, basahin nga natin yung yung detail. Tingnan nga natin kung ano yung detalye ng ng balitang ito. Ito pong Vice Presidential Security and Protection Group BPSPG has been deactivated. Deactivated na po siya ng AFP Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Etong deactivation, bakit nagkaroon ng deactivation? Sapagkat ilan po sa mga miyembro ng grupo ay natanggal. Bakit tinanggal? Dahil sa kanilang alleged involvement sa pagtransfer dito kay Zulaika Lopez. Ito pong Chief of Staff ng OVP nung nakaraang taon. So itong mga nakipagkontsabahan diyan po sa issue ni Zulaika Lopez nung nakaraang taon ay na-relieve po. At ito pa, meron pong 75 na police officers na naka-assign kay BP Sara Duterte under po ng BPSPG ay napalitan. Pagkatapos itong si Sara Duterte ay nagsalita po dyan sa kanyang social media, nag-live po at meron daw siyang kinausap na gugurgor dito kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos, at kay Speaker Martin Romualdez. So, tinanggal po sila. Kasi, hindi po pwede na ma-involve ang mga membro ng ating mga kasundaluhan o kahit mga kapulisan. Diyan po sa binabalak ng Vice Presidente. Sila po ay nandiyan para proteksyonan kasi mandato nila yan. Yan po ay nasa batas naman na protekta ng Presidente, Vice Presidente at ilang mga VIPs. Pero kung ang gagawin nila ay maging parte ng plot para gurgurin itong mga tataas na opisyal ng ating gobyerno, ibang usapan na po yun. Kaya kinakailangan silang maalis. Kasi baka yung kanilang loyalty ay hindi na po sa konstitusyon. Baka yung kanilang loyalty ay hindi na po sa Pilipinas. Baka ang kanilang loyalty ay hindi na po sa taong bayan. Baka napalitan na po ang kanilang loyalty doon sa taong binabantayan nila. Ang problema, yung taong binabantayan nila ay nagiging threat na sa national security. Di ba? Kung yung binabantayan nila, sinisecure nila, ay nagbabanta na sa buhay ng presidente, ibang usapan na yon. So, kinakailangan mo ng matanggal sila at mapalitan noong talagang mga kasundaluhan o kapulisan na ang talagang kanilang mandato ay sumunod sa batas, sumunod sa konstitusyon. Ang loyalty ay nandyan po sa inuutos ng batas. Yun po mga kababayan. Kaya, ayan po yung mga dahilan kaya idinisband na po itong BPSPG. Pero hindi po totally tinanggal ang security. Wag po kayo magpapabudol, wag po kayo magpapaloko dyan sa mga ilang DDS na nagkakalat ng fake news. Dinisband po at ngayon po ay pinalitan. Para po masigurado na itong mga security
ay nandyan para gawin yung kanilang trabaho. Para maging parte ng destabilization plot dito sa ating gobyerno. So napakalinaw Yun po yung yun po yung dapat malaman ninyo. Inirealign lang, inayos lang nila. Teka, parang iba na nangyayari. Parang iba na yung pinaglilingkuran ninyo. Parang hindi na maayos. Iba na yung mindset ninyo. So, alis na muna kayo dyan. Papalitan namin kayo nung talagang ang trabaho ay proteksyonan ang Vice Presidente. Yun lang yun. Kasi nasa batas naman yan Siyempre, ikaw ay elected official. Kinakailangan mo rin ang karapatan mo na siyempre proteksyonan ang iyong sarili. Pinoproteksyonan ka ng batas, ng konstitusyon. Pero, hindi mo pwedeng gamitin yung binigay sa iyong security, hindi mo sila pwedeng gamitin para patupad yung gusto mong mangyari. Na gurgurin itong mga pinagbantaan mo. At katulad ng kay Zuleika Lopez. Issue ni Zuleika Lopez. So parang para lang maayos, inaayos lang nila. 'Di ba? Dapat ganon. Hindi yung nangyayari kasi may mga tao na pinag-aaway-away mismo itong ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Hindi po pwede yan. Okay? So, hindi po inalisan ng security ang Vice Presidente. Dinisband po ang BPSPG, yung dati pong unit na nagbabantay kay VP Sara Duterte. Pero, meron pong kapalit yan. Ito pong ASPG, ito pong AFP Security and Protection Group. So, wag po kayo maniniwala sa chismis na kinakalat o ilang mga DDS. Okay, so ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.